Ako si Benny. Sa edad na 30 ay isa na akong opisyal ng pulis. Dito na rin ako nagpa-assign sa aming maliit na bayan na sakop ng lalawigan ng Cebu. Hindi na rin ako nag-asawa pa uli nang maghiwalay kami ng dati kong asawa. Pinagtuunan ko na lamang ng panahon ang aking trabaho. Kaya nang ma-promote ako ay nagpalipat ako dito sa bayang aking sinilangan. At sa kabutihang palad ay nagarantiya naman ang aking request. Maliit lamang ang bayan namin. May 2 istasyon lamang ng pulisya dito. Malapit kami sa baybaying dagat at may magandang beach. Kaya marami ang pumupuntang mga turista dito at mababa rin ang crime rate ng lugar. Nakatira ako sa bahay ng aking mga magulang dahil ako na lamang ang walang asawa sa 3 kong mga kapatid. Marami na rin ang mga nakatira dito sa bayan namin na nanggaling sa ibang lugar. Napili nilang tirahan ang lugar namin dahil tahimik nga ito at hindi magulo. Isang araw ng hapon, pauwi na ako sa bahay. Sakay ako ng aking motorsiklo galing ako sa duty ko. Nang mapadaan ako sa isang gasolinahan, nang isang pamilyar na mukha ang aking napansin sakay ng isang SUV habang nagpapakarga ng gasolina. Upang makasiguro kung kilala ko siya, bumaba ako sa motor ko at naglakad papunta sa driver's side ng sasakyan. Kaagad niya akong napansin. "Benny!" sigaw niya sa pangalan ko. "Levi!" sagot ko. "Sandali, parada ko lang sa gilid ng kotse ko," sagot ni Levi sa akin. Sumunod ako sa kanya para makapag-usap kami. Si Levi ay kababata at best friend ko, sabay kaming lumaki. Magkapit-bahay lamang kami noon. Kaya sabay rin kaming nag-aral mula elementarya hanggang high school. Naghiwalay lamang kami ng pagka-graduate namin ng high school. Dahil nagkahiwalay ang parents niya, dinala siya ng tatay niya sa Maynila. Naiwan naman sa nanay niya ang 2 niyang kapatid. Nagpatuloy ako ng college dito sa probinsya at magmula noon wala na rin akong balita kay Levi. At bigla kaming nagkita ngayon sa gasolinahan. Nakapagparada na siya ng maayos ay bumaba na siya ng kanyang sasakyan. At kaagad na kinamayan ako. Kararating lamang daw niya galing sa Maynila. Kinamusta niya ako. Kinamusta ko rin siya. Napatingin naman ako sa passenger side ng kanyang sasakyan at napansin ko ang magandang babae. At kaagad naman niya akong ipinakilala. "Benny, asawa ko si Brianna." "Brianna, si Benny, kababata ko." Kumaway at kumiti naman sa akin si Brianna. Mukhang bata pa si Brianna. Sa palagay ko, mas bata ito sa kanya ng 5 taon. Tuloy ang kwentuhan namin ni Levi. Hindi siya makapaniwala na isa na akong opisyal ng pulis. Naikwento ko sa kanya na hiwalay na ako sa aking asawa at wala na rin akong balak pang mag-asawa ulit. Siya naman ang nagkwento. Sabi niya, isa na daw siyang engineer at nakabili nga siya ng malaking property dito sa bayan namin at isang resort. 1 taon pa lamang silang mag-asawa ni Brianna at wala pa silang anak. Gusto niyang dito na tumira at nakakuha rin siya ng malaking project dito. Mahaba ang kwentuhan namin ni Levi. Inimbita ko siya sa bahay para bukas na mag-lunch at mag-bonding. At nangako naman si Levi na darating. Maya-maya sumakay na rin siya ng kotse niya at umandar na. Natutuwa ako kay Levi, talagang malayo na rin ang narating niya. Sa bagay, mas matalino naman siya kaysa sa akin. Nang makalayo na ang kotse niya, umandar na ako at lumiko na papunta sa bahay namin. Kinabukasan nga ay maagang dumating si Levi sa bahay.
pero hindi niya kasama si Brianna. Ayon kay Levi ay may pupuntahan daw sa bayan ang asawa niya. Masayang masaya naman ang nanay at tatay ko na makita siya. Kaya maaga ring nakapagluto ang mga matatanda. Naaalala kasi nilang dito sa bahay din natutulog si Levi kapag masama ang loob niya sa bahay nila dahil sa pag-aaway ng mga magulang niya. Masaya kaming kumain at nag-uusap hanggang huminga ng malalim at sandaling tumahimik si Levi. Napatingin naman ako sa kanya. Inaabangan ko ang sasabihin niya dahil mukhang importante. Pagkatapos ng ilang segundong pagkakatahimik, bumukas na rin ang bibig niya. Magpapasama sana ako sa iyo, Ben. Puntahan natin ang mga kapatid kong babae. Alam ko kung saan nakatira ang dalawa niyang kapatid na may kanya-kanya ng pamilya. Pero walang alam si Levi sa mga nangyari sa nanay niya at sa dalawang babae niyang kapatid. Kaya ikinuwento ko sa kanya. Nang maghiwalay kasi ang mga magulang niya, sa pilitan siyang isinama ng kanyang ama sa Maynila. At ang dalawang kapatid niyang babae ay naiwan naman sa nanay niya. Sobrang iyak noon ni Levi dahil gusto niyang makasama ang mga kapatid niya na sina Sofia at Natalia. At pagdating naman sa Maynila, itinago siya ng kanyang ama na galit pa rin sa nanay niya dahil sa ginawang panloloko nito. Pero hindi siya pinabayaan ng tatay niya at pinag-aral pa siya. Ang nanay niya ay muling nag-asawa pero masamang tao pala ang kanyang napili dahil palagi itong lasing at pinagbubuhatan pa siya ng kamay nito. Hanggang walang kamalay-malay ang nanay nila na inaabuso din pala ng asawa nito sina Sofia at Natalia. Nalaman ito ng nanay ni Levi at nahuli nga sa akto na ginagawa ng masama ang mga anak niya. Sa sobrang galit ay nakakuha siya ng matalas na bagay at naitusok niya ito sa asawa niya at kaagad na binawian ng buhay. Nakulong ang ina ni Levi pero kailan lamang ay binawian ito ng buhay sa loob ng piitan dahil sa malubhang karamdaman. Sina Sofia at Natalia ay kinuha pansamantala ng DSWD at kalaunan ay sa bahay ampunan na rin lumaki dahil wala na silang kamag-anak. Hanggang sa may umampun sa mga ito, pinag-aral sila hanggang magkaroon na rin ng trabaho at kalaunan ay nakapag-asawa na rin ang mga ito. Hindi kita mahanap noon, Levi. Sinubukan kong magpunta ng Maynila pero hindi naman kita mahanap at hindi ko naman alam kung saang sulok ng Maynila ay tinago ng tatay mo. Sabi ko kay Levi habang hawak ko ang balikat niya. Dahil tumutulo na ang mga luha niya nang marinig niya ang kwento ko tungkol sa nangyari sa mga kapatid niya. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Mahinang salita sa akin ni Levi. Oo, Levi, alam ko. Si Sofia ay nakapag-asawa sa bayan at si Natalia naman ay ganun din. Hindi naman magkalayo ang kanilang bahay. Samahan mo ako, Ben. Mahinang salita uli ni Levi at tumayo na papunta sa kanyang sasakyan. Kaagad naman akong sumunod sa kanya at sumakay na rin na kaagad niyang ipinatakbo. Tahimik si Levi, walang kibo, malalim ang iniisip at malungkot ang mga mata niya. Matapos ang 1.5 oras, narating namin ang bayan. Kaagad naman naming natunton ang bahay ni Sofia. Nang pagpasok nga namin sa isang maliit na bahay ay si Sofia kaagad ang nakita namin na napatulala nang namukhaan niya ang kapatid niyang si Levi. Kaagad itong lumapit at niyakap niya ng mahigpit. Ganon din si Levi.
pareho silang hindi maawat ang pagtulo ng kanilang mga luha. Halos ilang minuto rin silang magkayakap. "Kuya, saan ka ba itinago ng tatay natin?" tanong ni Sofia. Sinagot lahat ni Levi ang mga tanong niya. "Dito na ako, Sofia. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko." Ipinakilala rin niya kay Levi ang dalawa niyang anak at ang asawa. Kasama si Sofia ay muli naming pinuntahan si Natalia na hindi naman kalayuan ang bahay nito sa bahay ni Sofia. At pagdating nga namin, hindi maipinta ang tuwa at galak ni Natalia nang muli niyang makita si Levi. Bago kami umalis ay nangako si Levi na tutulungan niya ang mga kapatid niya. Habang nasa biyahe kami ay nagsimula na magkwento sa akin si Levi. Nagkwento siya tungkol kay Brianna. Nakilala niya ang asawa niya nang minsang nagpunta siya sa isang bar. Masaya naman daw siya dahil mahal na mahal niya ito. Nabanggit din niya sa akin na pakiramdam niya hindi talaga si Brianna ang klase ng babae na pinangarap niyang makasama habang buhay. Mahal niya ang babae pero minsan hindi niya nararamdaman na pinahahalagahan siya nito. Malungkot si Levi. Nabanggit din niya sa akin na nabuntis na dati si Brianna pero hindi niya malamang dahilan. Nalaglag ito. Tumuloy kami sa bahay ni na Levi. Hindi naman kalayuan mula sa bahay namin. Maganda at malaki ang bahay niya. Dahil gabi na nang kami ay nakarating, nagluto na muna ng hapunan si Levi. Mabuti na lamang at marami siyang stock na mga lulutuing ulam sa ref. Napansin kong wala pa si Brianna. Pero makalipas ang ilang minuto, dumating na siya. Mukhang pagod at walang gana. Busog daw siya dahil kumain na siya sa labas. Dagdag pa niya, galing daw siya sa kanyang doktor. Nagpa-check up siya. Mukhang okay naman ang lahat kay Levi. Hinayaan na niya si Brianna na pumasok sa kwarto. Kumain na kami ni Levi at habang kumakain, "Pasensya ka na, Ben, kay Brianna. Ganon talaga kami dito." Salita ni Levi sa akin na sinadya niyang hinaan ang kanyang boses. Pero sa ikinikilos ni Brianna kanina, medyo nagduda ako sa kanya. Sa tingin ko, may lihim siya sa asawa niya, kay Levi. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na rin ako kay Levi dahil naghihintay na rin sa akin ang mga magulang ko. Makalipas ang isang linggo, hindi kami nagkita ni Levi dahil pareho na kaming busy dahil sa kanya-kanya naming mga trabaho. Isang araw nang mapagawi ako sa bayan, nakita ko sa Brianna na pumasok sa isang klinik. Napansin ko na bago lamang ang klinikang yon sa bayan. Dahil sa kalapit na establishment ako nagpunta, napasilip ako sa nasabing klinika at tiyempo namang lumabas si Brianna at nagkita kami. Binati niya ako. Napansin ko na may kasunod na lalaki at kaagad niyang ipinakilala sa akin. Si Dr. Allen daw. Bago lang sa akin si Doc Allen. Hindi siya pamilyar at mukhang bago lamang sa lugar. Ayon kay Brianna, nagpa-check up lamang daw siya. Naitanong ko na rin si Levi sa kanya. Sabi niya na sa kabilang bayan daw at abala sa itinatayong bagong project at sa weekend pa ang balik. At dahil nagmamadali na rin ako, nagpaalam na ako kay Brianna. Kinabukasan bumalik ako sa bayan dahil mayroon akong kailangang bilhin. Nang muli ko na namang nakita si Brianna kasama ang ipinakilala niya sa akin na doktor. Naglalakad sila. Mukhang hindi nila ako nakikita. Pero nagulat ako at bigla dahil tumuloy silang dalawa at pumasok sa isang lodge.
Bigla akong kinabahan. Totoo ang hinala ko na niloloko ni Brianna si Levi. Kaagad akong umalis at nagpunta sa kabilang bayan para kausapin si Levi tungkol sa ginagawa ni Brianna sa kanya. Pero hindi ko naabutan si Levi. Ayon sa katiwala niya, nagpunta daw ng Maynila dahil may importante itong aasikasuhin. Sinubukan kong tawagan si Levi pero hindi ko siya makontak. Napag-isip-isip ko na rin na hindi sapat ang nakita ko kay Brianna. Baka hindi maniwala si Levi sa akin. Kaya nagdesisyon akong hindi na muna ako magsasalita kay Levi. Hanggang isang gabi habang ako ay pauwi na, napansin ko sa di kalayuan ang isang kotseng nakaparada sa may bandang taniman ng saging. Tumigil ako pero wala naman akong nakitang tao dito. Kaya bumaba ako sa motor ko at maingat na nagmasid sa paligid. Hanggang makarinig ako ng ingay sa sagingan. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Kahit gabi na ay aninag ko sila dahil sa liwanag ng buwan. Hindi nila ako napapansin dahil nakatago ako at medyo madilim sa pinagkukublian ko. Si Brianna ang nakita ko habang kasama si Doc Allen. Hindi ako napapansin dahil abala sila sa kanilang ginagawa at masayang masaya sila. Lalo pa ako nakasiguro nang marinig kong nagsalita si Brianna. Sa susunod babe, gawin naman natin sa maisan. Oo Brianna, yan ang gusto ko sa'yo. Mahilig ka sa adventure. Sagot naman ni Doc Allen. Nang mapansin ko na patapos na silang dalawa, kaagad akong umalis sa lugar. Iniisip ko kung paano ko makontak si Levi para ipaalam sa kanya ang lahat. 5 araw ang lumipas, wala pa rin akong balita kay Levi. Hanggang isang masamang balita ang nakarating sa akin. Natagpo ang wala ng buhay si Brianna at kasamang lalaki sa loob ng bahay nila Levi. Kaagad akong napasugod sa lugar. At nadatnan ko ang mga tao at ilang kawani ng barangay. Nang pumasok ako sa bahay, tumambad sa akin ang katawan ni Brianna at ni Doc Allen na parehong walang ng buhay. Kaagad ako nagpadala ng soko para mag-imbestiga ng pangyayari. Iniisip ko na si Levi ay may gawa ng lahat. Base sa mga ebidensyang nakuha ng soko at tanging siya lamang ang may motibo na gawin ito. Pero hindi namin siya makita. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. 2 araw ang lumipas, isang gabi may kumatok sa pinto ng bahay namin. Dahil hindi pa ako tulog ng mga oras na yon, maingat ko itong binuksan nang marinig ko siyang nagsalita. Ben, buksan mo. Si Levi to. Kaagad kong binuksan ang pinto at pinapasok si Levi. Kaagad niyang inamin sa akin ang lahat na siya ang may gawa ng krimen. At isang backpack ang inabot niya sa akin at nakikiusap na bigay ko ito sa mga kapatid niyang sina Natalia at Sophia. Nang tingnan ko ang laman ng bag ay malaking pera ang laman nito. Ibinenta ko lahat ng mga ari-arian ko, Ben, nang malaman kong niloloko ko ni Brianna. Nahuli ko sila ng doktor sa bahay ko mismo. Pinlano ko ang lahat ng ginawa ko sa kanila. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Levi sa akin. Sumuko siya at hinarap niya ang mga kaso laban sa kanya. Pinaghatian naman ni Sofia at Natalia ang perang bigay ni Levi. Nahirapan silang tanggapin ang mga nangyari sa kapatid nilang si Levi. Pero ginagawa nila ang lahat para matulungan siya. Ito ang kwento ko, Kuya Roms. Benny.